Alam nyo, madalas nating isipin na ang cellphone ay para lang sa social media o pang-text. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang simpleng cellphone ay pwedeng maging susi sa pagbabago ng buhay? Ngayon, pag-uusapan natin ang programang iPanalo at kung paano ito nagbibigay ng bagong pag-asa sa libong-libong pamilyang Pilipino. Okay, pero bago tayo dumating sa solusyon, kailangan muna nating lubusang maintindihan kung gaano kalaki yung problema. Yung hirap at gastos na dinaranas ng marami para lang makuha ang tulong na para naman talaga sa kanila. Halika, subukan nating ilagay ang ating sarili sa posisyon niyang isang ina. Isa siyang 4-piece beneficiary at nakatira siya sa isang napakaliblib na barangay, sabihin na nating sa probinsya ng Quezon. Isipin nyo to, para makuha niya ang cash grant para sa pamilya niya, kailangan niyang bumiyahe ng ilang oras. Siyempre, gagastos siya sa pamasahe, pera na sana ay para sa pagkain na. Pagdating sa bayan, pipila pa siya ng mahaba sa ATM. At pagkatapos ng lahat ng yan, uuwi siyang may dalang cash na delikado, di ba? At ang masakit na katotohanan, hindi lang siya ang nakakaranas nito. Ito yung arang-araw na realidad para sa libu-libong pamilya, lalo na sa mga lugar na tinatawag na GIDA o Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. Pero sa bawat problema, may pag-asang umuusbong. At dito na pumapasok ang isang napakagandang solusyon. Isang programa na gumagamit lang ng teknolohiyang hawak na natin sa ating mga kamay para baguhin ang buong sistema. Tingnan nyo lang ang pagkakaiba. Dati, mahabang biyahe, gastos, pila at panganib. Ngayon, sa bagong paraan, wala ng biyahe, wala ng gastos sa pamasahe, at higit sa lahat, ligtas ang transaksyon dahil diretso na sa kanilang GCash account. Wow! Ang laking ginhawa, di ba? So, ang ganda ng idea. Pero paano nga ba ito nangyayari? Ano yung mechanics sa likod ng iPanalo ang kinabukasan program? Hindi ito kayang gawin ng gobyerno ng mag-isa. Ito ay isang perfect example ng public-private partnership. Nandyan ang DSWD na siyang namamahala, tapos pumasok ang Globe na nag-donate ng mga pre-loved smartphones. Siyempre, ang GCash ang platform. At para makumpleto, tumutulong din ang BPI Foundation para sa financial literacy training. Teamwork talaga. At ito na siguro yung pinaka-importanteng detalye sa lahat. Alam nyo ba kung magkano ang ginastos ng gobyerno para sa mga cellphone? Zero. Wala. Ni isang kusing mula sa buwis natin, lahat yan ay donasyon. Okay, so libre yung phone, maganda yung programa, pero para kanino ba talaga to? Hindi kasi ito basta-basta pinamimigay, may sinusunod silang kriteria. Unang-una, ang prioridad ay yung mga pamilyang nasa survival level. Sila yung pinaka-nangangailangan. Pangalawa, dapat nakatira sila sa mga GIDA na lugar na napag-usapan natin kanina. At pangatlo, kailangan kusa silang pumili, walang pilitan, sila mismo ang magdedesisyon na lumipat mula sa cash card papunta sa digital. So para mas malinaw, pag sinabi nating GIDA, isipin nyo na lang yung mga lugar kung saan yung pinakamalapit na ATM o bangko ay bundok o ilog pa ang tatawirin. Ganon kahirap para sa kanila na ma-access ang financial services. Kaya naman, napaka-targeted ng programang ito. Pero dito na nagiging mas exciting ang kwento kasi yung cellphone, hindi lang pala yan para sa pag-claim ng ayuda. Ito yung nagsisilbing susi, isang pinto, papasok sa isang mas malawak na mundo. So, ang tanong, hanggang doon na lang ba yun? Taga-receive ka na lang ba ng pera gamit ang phone? Siyempre, hindi. Mas malaki pa dyan ang potensyal. Ito ang nagbubukas ng pinto sa financial inclusion. Pwede na silang mag-ipon o gumawa ng ibang transaksyon. Nagbibigay din ito ng oportunidad para sa digital na kabuhayan. Pwede silang magbenta ng load o mag-online selling. At para sa mga anak nila, napakalaking tulong nito para sa kanilang pag-aaral. Siyempre, sabi nga nila, with great power comes great responsibility. Ang pagtanggap ng ganitong tool ay may kasama ring mga importanteng tungkulin. So ano yung mga kailangan nilang tandaan? Simple lang. Una, gamitin ang cellphone sa tama. Pangalawa, sumunod sa batas, irehistro ang kanilang SIM card. At panghuli at pinakaimportante, kailangan pa rin nilang tuparin ang lahat ng kondisyon ng 4Ps tulad ng pagpapacheck-up at pagpapasok ng mga anak sa eskwela. At para malinaw sa lahat, hindi ito isang isolated na project. Bahagi ito ng isang mas malaking national movement para sa digital inclusion. May mga katulad na inisyatiba na ring nangyayari sa ibang lugar, tulad ng Bayanihan SIM Card Program sa Cebu.
Okay, pagkatapos ng lahat ng technicalities at detalye, ano ba talaga ang tunay na epekto nito sa buhay ng mga tao? Dito natin makikita kung bakit ipanalo talaga ang tawag dito. Nagsimula ang lahat sa 136 na pamilya. Sila yung mga unang-unang nakatanggap sa Infanta Ed General na Quezon. Sila ang mga pioneer, ika nga. Pero hindi yan dyan nagtatapos. Mula sa 136 ang pangarap, maabot ang mahigit 32,000 pamilya sa buong Pilipinas. Imagine niyo na lang yung lawak ng impact nun. Pero sa uli, mas maganda kung manggagaling mismo sa kanila yung kwento. Pakinggan natin ang sinabi ng isa sa mga beneficiary, si Riza Florante. Malinaw na malinaw, di ba? Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kaligtasan, kaginhawaan, at oportunidad na makagawa pa ng mas maraming bagay. Kaya ito ang iiwan kong tanong para sa ating lahat. Kung ang isang simpleng, refurbished na cellphone ay kayang magbukas ng ganito kalaking pagbabago para sa isang pamilya, ano pa kayang ibang mga simpleng solusyon ang nandyan lang sa paligid natin na naghihintay lang na ating matuklasan?